Ito na-mention Ay, nyo na ma'am, po sige. yung Kalinga Bill o Kalinga Act, no? Paano po ito gagana? Sino po exactly ang makikinabang para po mas madali po naming maintindihan? So yung Kalinga Bill is a byproduct of the 13 committees na binuo ni Speaker Bogie D. So dalawa lang ang objective para malinaw sa lahat, no? First objective is really to come up with emergency room. Kumbaga sa ospital is coming up with emergency room remedies. Paano natin matutulungan yung mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis? Hindi ito COVID. Lilinawin ko, this is not like COVID where everybody, whether ikaw ay simbahan, whether ikaw ay ospital, whether ikaw ay pagawaan, lahat talaga nagsara. Dito, ang nagsasara lang o napipinsala dito are the industries directly related or may relasyon sa langis. So ano yan? Transportation, manufacturing, power generation, farmers. So ang ating mga transportation, pati mga delivery services. So ito yung mga apektado. So the task is what? It's like a cancer, no? Parang may cancer yung baga. Hindi naman buong katawan. Pero kung may cancer ang baga, apektado ang puso, apektado ang bato, apektado ang iba't ibang organs. But we can only and we should address first where it is coming from. Otherwise, pag kinalat natin yung response, hindi magiging sufficient. So in short, we don't want the damage to spread beyond transportation as well as companies that are engaged entirely or directly in oil. So, yun yung unang ginagawa natin. So, kumbaga, kapag ikaw ay delivery services, kailangan tuloy-tuloy ka. Hindi na sila nagdi-deliver kasi masyadong mahal ang gasolina, hindi naman nagtataas ng taripa. Oo. So ano pong klaseng tulong po ang directly maibibigay dun po sa mga sektor na directly affected nga po dito sa presyo ng langis? So, there are two responses. First is, of course, a direct subsidy program. Itong ginagawa ngayon ng DSWD, ng LTFRB, pagdating sa mga jeeps, pagdating sa mga DSWD din, pagdating sa mga tricycles. Yan ang direct response natin, no? Merong isa is yung with the cooperation of the private sector as well as policy remedies. Ano yon? So halimbawa, ang LTO, ang LTFRB, pinakiusapan natin na wag munang maningil or wag munang mag-require ng rehistro over the next 3 months. So, malaking bagay yon para sa isang franchise owner na jeepney driver o jeepney operator ay kaya niya magpahinga muna ngayon kung mag-i-expire ang kanyang prangkisa sa July na siya or August na siya sisingilin na walang penalty. So, that's a policy decision. Hindi yan direct subsidy galing sa gobyerno. There's also a policy remedy coming from the private sector na pinupukpok natin ang mga TNVS at saka mga MC taxi para magbaba ng kanilang mga commissions. Nagre-range from 20 to 21%. So, pinakiusapan natin yung mga yan, nababaan nila para yung hindi naman yung driver lang ang napipinsala. Kasi right now, hindi nagtaas ang taripa eh. Ganun pa rin ang bayad mo eh. Kung ikaw ay sumasakay ng transportation service, pareho pa rin ang binabayaran mo. Ganun pa rin ang kinikita rin ng app owner. So, the app owner or the platforms have agreed to reduce from as much as 5, even 6% just this morning. So malaking bagay yun, Chiki, Jovi, no? Kasi kitang-kita natin na at least mas lalaki yung kikitain ng rider. Ang nangyayari kasi ngayon is maraming rider hindi na lumalayag kasi halos wala na silang kinikita sa 8 hanggang 10 oras sa trabaho. So sinong apektado dyan? Apektado yung app owner, yung platform, apektado din yung end consumer. Diba? Kasi wala silang ma-book na sasakyan or ma-book na delivery service. So those are the immediate dun sa Kalinga. Yung long term naman is creating the incentives so that the economy will be less or more resilient against oil price hikes. Very, very specific. Pushing for 100% electric vehicles for government Yan nga yung vehicles. aking pahabol na tanong.